May territorial dispute man, ay nag-uusap ngayon ang Vietnam at Pilipinas, na magkakaisa sila laban sa iisang bansa na parehong umagaw sa kanilang mga teritoryo, kaya malugod na binabalita ng dalawang bansa, na sila ay magsagawa sa unang pagkakataon ng isang joint exercises sa kanilang mga Coast Guard, upang mapalakas ang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Ang mga pinaplanong exercise ay kasunod ng dalawang Memorandum of Understanding na nilagdaan ni BBM at ng Pangulo ng Vietnam noong Enero. Ninanais ng Vietnam at Pilipinas na palakasin ang kanilang ugnayan sa isa't isa, isantabi muna ang kanilang territorial dispute habang inaayos ang pagsettle nito, upang maiwasan na magkaroon ng insidenteng tulad sa mga nangyayari sa Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ang Vietnam ay ang unang nakakaranas ng mga paghaharas mula sa China, at matatandaang noong 1987 ay minasakir ng China Navy ang mga sundalo ng Vietnam sa kanilang pinag-aagawang shoal sa Spratly Island, kung saan 64 na sundalo ng Vietnam ang walang kalaban-labang mina-machine gun ng China naval ships, at hanggang ngayon ay dinaramdam pa rin ng Vietnam ang sakit ng pangyayaring yun sa kanilang mga sundalo. Ang pangyayaring yun ay ang nagtulak sa Vietnam, na bagamat isa ding mahirap na bansa, ay pinagsisikapan nilang mapalakas ang kanilang depensa, at masasabi nating pagkatapos ng halos 40 taon, ay may puwersa na silang makipagmatigasan sa China ngayon. Ang puwersa ng Vietnam ngayon, bagamat unang nag-modernize ng kanilang armed forces, ay di hamak na napakalayo ng agwat sa puwersa ng Pilipinas, kaya napakagandang hakbang kung magkakasundo ang dalawang bansa na ito. Ang mga opisyal ng depensa mula sa Pilipinas at Vietnam, ay magsasagawa din ng mga regular na pagpupulong, upang talakayin ang defense cooperation ng dalawang bansa. Nito lamang nakaraang buwan, ay tuluyan ng naisapinal ang Visiting Forces Agreement ng Japan at Pilipinas, na katulad ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika at Australia. At sinasabing ang France, Canada at New Zealand ay nais na ring sumali sa Defense Cooperation Agreement na ito, at inuumpisahan na nga ang mga hakbang para dito. Hindi malayong magkakaroon din ng Visiting Forces Agreement ang Vietnam at Pilipinas, dahil tila tatahakin na din ng Vietnam ang ginagawa ng mga nasabing bansa. Parehong kabilang ang Pilipinas at Vietnam sa mga claimant sa South China Sea, kasama ang Brunei, Malaysia, at Taiwan. Ngunit, inaangkin ng China na sa kanila ang halos buong lugar na ito, kahit 1,000 kilometro ito mula sa pinakamalapit nilang baybayin. Parehong tiniis ng Vietnam at Pilipinas ang mga pagmamalupit ng China sa South China Sea. Sumasang-ayon ang Pilipinas sa Vietnam, na nagka-overlap nga ang kanilang mga kapwa exclusive economic zone, at nagnanais ang dalawang bansa na masettle ang dispute na ito, at di magtatagal ay magkaroon na ng mutual agreement ang dalawang bansa patungkol sa kanilang mga teritoryo. Naniniwala din ang Vietnam sa teritoryong pinaglalaban ng Pilipinas, at nais talaga nila na magkasundo ang dalawang bansa, at gumawa ng kasunduang magpaplansya sa mga pinag-aagawang teritoryo, base sa kung ano ang nakasaad sa internasyonal na batas, particular ang UNCLOS. Ito ang pagkakaiba ng kalagayan ng Vietnam at Pilipinas sa kalagayan ng Pilipinas at China, dahil ang Vietnam at Pilipinas ay may legal claim na naayon sa internasyonal na batas, habang ang claim ng China ay bunga lamang sa kanilang guni-guni, at kumukontra sa batas ng mundo. Noong Hulyo, ay inimbitahan ng Vietnam People's Navy ang Philippine Navy sa Southwest Cape, o Pugad Island, sa West Philippine Sea, para sa isang serye ng pakikipag-ugnayan bilang bahagi ng isang regular na pakikipagpalitan ng pagkakaibigan. Ang regular na pagsasagawa ng interaksyon ng mga Navy na ito, ay nagbibigay ng isang paraan upang pasiglahin at mapanatili ang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang Navy forces, pag-uunang pangmatagalang pagkakaibigan at pagsisikap ng pagtutulungan sa pagtugon sa mga maritime incidents. Noong Setyembre 2023, ang mga naval unit mula sa mga member state ng Association of Southeast Asian Nations, ay nagsagawa ng kanilang kauna-unahang joint military drills sa South Natuna Sea ng Indonesia. Ang non-combat operation na yun, ay naglalayong bumuo ng mga military exercise, kabilang ang maritime security and patrols, at pamamahagi ng humanitarian assistance at disaster relief.
Lahat ng 10 bansa ng ASEAN ay sumali sa nasabing pagsasanay, di kasali ang gahaman na bansang China.